Atara, wait! Huminto sa paglalakad si Atara bago tumingin sa babaeng tumawag sa kanya. Bakit, Teresita? Tanong niya sa isa sa mga kasama niyang waitress sa Don's Place restaurant. Lumapit ito sa kanya dala ang soup bowl ng mushroom soup. Ibinaba naman niya sandali ang hawak na tray ng pagkain. Pakidala naman ito mushroom soup sa kitchen. Pinababalik kasi ng customer sa table number 3. Kulang daw sa ingredients at walang lasa. Ikaw na magdala nito sa kusina ha. Ako na lang ang magdadala niyang tray sa customer. Sige, ako na bahala rito. Kinuha ni Atara ang soup bowl kay Teresita. Kabilin-bilinin sa kanya ay asikasuhin kaagad ng customer na may reklamo sa pagkain. Nakapagtataka nga lang yon dahil magaling magluto si Chef Enzo na siyang master chef sa Don's Place restaurant. Nagtungo siya sa kusina para ibalik ang pagkain. Hinanap niya si Chef Enzo at natagpuan niya ito sa private kitchen na tanging siya lamang ang pwedeng pumasok sa lahat ng waitress doon. Napangiti siya nang makitang abala to sa pagluluto. Mukha pa rin itong fresh sa suot na chef uniform kahit mainit sa kusina. Chef Enzo, tawag pansin niya rito. Yes, Atara, what is it? Nakangiti nitong tanong na halos magpawala ng malay niya. Hindi pa rin itong pumapalyang pabilisin ang tibok ng puso niya. Napakagwapo talaga nito. Kaya nga crush na crush niya to simula nang magtrabaho siya sa restaurant. Araw-araw niya natitikman ang luto nito dahil libre ang pagkain doon. Minsan, nagluluto pa ito ng para sa kanya lang. Kinaiinggitan pa nga siya ng ibang staff dahil sa privilege raw na natatanggap niya sa loob ng restaurant. Kasi chef, nagreklamo yung customer sa table number 3. Wala raw lasa tong mushroom soup. Pinababalik niya rito. Sagot niya na may pakyut ng ngiti. Lumapit si Enzo sa kanya at kinuha ang soup bowl. Pero tila sinadya nitong idikit ang kamay sa kamay niya. May kaunting haplos pa nang bawiin nito ang bowl. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang pagtili. Sige, i-adjust ko na lang ang lasa nito. Bigyan mo muna ng black pudding ang customer habang hinihintay ang pagkain niya. Ako na rin ang magsiserve nito sa kanya para hindi ka na mapagod. Okay, chef. May kilig niyang sagot. Nakangiti siyang tumalikod pero muli siya nitong tinawag. Atara. Yes, chef? Your smile shines daily. Thank you for always bringing good vibes to the team. Mas lalong sumasarap ang niluluto ko kapag nakikita ko ang ngiti mo. Mas lumawak ang ngiti ni Atara. Hindi na niya itinago ang kilig sa macho at gwapong chef ng Don's Place. Sa simpleng banat nito, parang gusto nang lumabas ng puso sa dibdib niya sa sobrang kilig. Si chef talaga, palagi akong pinapakilig. Babalik na nga ako sa trabaho, baka kasi hindi na ako umalis dito sa kusina mo at pagmasdan na lang kita buong araw. That thought feels great, but not at work. Maybe in other place. Kuminat si Enzo sa kanya kaya hindi niya napigilan ng pagtili. Miss Pimentel, this is a working place, not a concert arena. Go back to your work. Seryosang saway ng bagong dating. Napalis ang ngiti ni Atara nang marinig ang boses ng kanilang boss sa Don's Place, si Gael Ledesma. Bahagya siyang yumuko nang dumaan to sa harapan niya. Palagi na lang itong sumusulpot sa tuwing may moment sila ni Chef Enzo. Parang ipinanganak talaga ito para sirain ang kilig niya. Sorry po, Sir Ledesma. Paumanhin ng dalaga. Ang sungit mo naman kay Atara, Gael. Sabi naman ni Enzo na matalik na kaibigan. Alam mo kung bakit, Enzo. Anyway, may kailangan ka malaman. Saan mo gustong mag-usap? Sa opisina mo o sa opisina ko? My office, of course. Alright, let's go to your office. Ngumiti at bahagyang kumaway si Enzo kay Atara bago ito sumunod kay Gael. Eksakto namang tumunog ang cellphone ng dalaga at tumatawag ang kanyang ina. Lumabas siya ng kusina bago sagutin ang tawag. Hello, Nay. Kamusta po kayo? Si tatay po, kamusta? Masigla niyang sabi kahit ramdam na niya ang bigat sa dibdib sa dahilan ng pagtawag nito. Okay na, tatay mo, anak. Ang sabi ng doktor, pwede na siyang lumabas. Maaari na raw ipagpatuloy ang gamutan sa bahay basta tuloy-tuloy ang pag-inom ng maintenance na gamot at may tamang pag-aalaga. Kailangan na lang nating bayaran ng hospital bill para makauwi na kami. Sige po, Nay. Ako na pang bahala sa mga babayaran natin. Pupunta po ako riyan pagkatapos ng shift ko. Pasensya ka na talaga, anak. Mahina pero ramdam na ramdam ni Atara ang lungkot sa tinig ng kanyang ina. Alam kong mabigat ang pasan mo. May sakit ang tatay mo. Wala akong trabaho. At nag-aaral pang 3 mong kapatid. Hindi man lang kami makatulong sa'yo kahit kaunti.
Kaya natin to, Nay. Basta wala pong susuko, may awa ang Diyos, makakaraos din po tayo. Ngumiti siya at pilit pinapasigla ang boses. Sinusubukan niyang bigyan ng kaunting lakas at pag-asa ang kanyang ina na kahit siya'y malapit na ring maubusan. Kailangan niya maging malakas para sa kanyang pamilya. Oo, at nakakangiti siya sa trabaho. Pero depensa niya yun sa sarili sa kabila ng malaking problema kinakaharap ng pamilya niya ngayon. Salamat anak, at palagi kang nariyan para sa amin. Hindi ko to kakayanin kung wala ka. Ang inay talaga, nagdadrama pa. Biro niya. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo lang? Ang mahalaga po, magaling na si tatay sa komplikasyon niya sa atay. 2 buwan din siyang na-confine. Sigurado pong sabik siyang umuwi at makasama ang mga kapatid ko sa probinsya. Gustong-gusto na nga niyang umuwi anak. Naiinip na raw siya rito sa ospital. Mas lalo raw siyang nanghihina kapag nakahiga lamang. Makakauwi rin po si tatay, Nay. Konting tiis na lang po. Napansin ni Atara ang pagbukas ng pintuan sa kusina. Nakita niyang lumabas si Chef Enzo dala ang tray ng black pudding at bowl ng mushroom soup. Mabilis naman siyang nagpaalam sa kanyang ina. Inay, babalik na po ako sa trabaho. Bibisita po ako kay tatay mamaya. I love you po. Pinatay ni Atara ang tawag bago lumapit kay Chef Enzo. Pasensya na, Chef. Nakalimutan ko ang black pudding sa kusina. Ako na lang ang magdadala nito sa customer natin. Isasabay ko na rin ang mushroom soup niya. Kumunot ang noon ni Enzo habang nakatitig sa mukha niya. Hindi niya inaasahan na bigla nitong inangat ang isang kamay patungo sa pisngi niya. What made you cry, Atara? Napakislot si Atara nang dumampi ang kamay ni Enzo sa pisngi niya. Nanibago rin siya sa tila galit nitong boses. Maging ang ekspresyon nito ay tila nagbago rin. Malayong malayo yun sa Chef Enzo na palaging nakangiti. Kaagad siyang umiwas dito at mabilis na kinapa ang mukha niya. Basa nga yun kaya't mabilis niyang pinahid ng kamay. Nakangiti na siya nang muling tumingin dito. Wala naman, Chef. Humapdi lang ang mata ko sa hinihiwa mong sibuyas kanina. Hindi ko na malayan, tumulo na pala ang luha ko. You're lying, Atara. Patatas ang hinihiwa ko at hindi sibuyas. Patatas ba? Akala ko sibuyas. Pareho kasing bilog. Pagdadahilan niya, pero hindi pa rin to kumbinsido. It's alright to shed tears when you're in pain. It doesn't make you weak. Sometimes, crying is how you gather strength for your next fight. Umiyak ka lang at huwag mong pigilan ng bigat sa dibdib mo, Atara. Kung kailangan mo ng tulong, narito lang ako. Umabante si Enzo at akmang hahawakan ulit ang pisngi niya nang biglang lumabas si Gael mula sa kusina. Tumikim ito para sirain na naman ang moment nilang dalawa. Miss Pimentel, go back to your work. Seryoso nitong sabi. Yes, sir. Sagot niya kay Gael bago muling tumingin kay Enzo. Thank you, Chef, pero hindi na sosolusyonan ng problema ko kung iiyak lang ako. Minsan, mas mabuting umiti na lang kaysa umiyak. Dahil kahit paano, nakakalimutan ko may problema pala ako. Excuse me po, ihahatid ko na to sa customer natin. Kinuha ni Atara ang tray na hawak ni Enzo bago yung dinala sa naghihintay na customer. Pagkatapos, balik trabaho ulit siya na may masayang ngiti kahit sobrang bigat ng dibdib niya. Pagkatapos ng trabaho ni Atara, nagtungo na siya sa Guaves Hospital kung saan nakakonfine ang tatay niya. Malapit lang yun sa restaurant kaya maaga pa nang makarating siya roon. Kinuha niya ang billing statement sa accounting office pero nanghina siya sa laki ng babayaran niya. 600,000? Diyos ko, saan ko po ito pupulutin? Bulalas niya sa pabulong na tinig. Pinagkakasya lamang niya ang sweldo sa pang-araw-araw nilang gastusin. Malaki rin ang utang niya sa restaurant dahil kulang na kulang ang pera niya, lalo na nang ma-ospital ang tatay niya. Tinatanggihan na rin siya ng kanyang mga kakilala at kamag-anak kapag humihingi siya ng tulong. Wala rin siyang kaibigan na may ganoon kalaking pera. Kaya ko to, sabi niya sa sarili. Pero hindi na rin niya napigilan ng emosyon. Napasandali si Atara sa pader at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Parang pinipiga ang puso niya at tila may nakabara sa lalamunan niya. Kung hindi niya yun ilalabas, baka mabaliw siya. Hinayaan niyang umagos ang masaganang luha habang nakayuko. Tahimik siyang umiiyak sa isang sulok at hindi alintana na pinagtitinginan siya ng mga tao. Excuse me, miss. Okay ka lang ba? Inangat ni Atara ang tingin sa nagsalita. Nakita niya ang middle-aged man na mukhang kagalang-galang sa suot na Amerikana. Pero may kakaibang ngisi sa labi nito,
lalo na nang mapansin niya ang pasimple nitong hagod sa katawan niya. Nag-aalangan si Atara pero pilit siyang tumayo at pinunasan ang luha sa pisngi niya. "Ayos na po ako," sagot niya, kahit halata namang hindi. "Pasensya na kung natakot kita. Hindi ako masamang tao. Ako si Ronulo Guaves, ang director ng ospital na to." Nagliwanag ang mukha ni Atara nang magpakilala ang lalaki. Walang pagdadalawang isip niyang hinawakan ang kamay nito. "Sir, baka naman po pwedeng hulog-hulugan ko na lang ang 600,000 bill ng tatay ko. Walang-wala po talaga kaming pera ngayon. Mas tumalaki po ang bill namin araw-araw hanggat hindi kami nakakalabas ng ospital." Tumingkим si Mr. Guaves at muling ngumiti. "Sa opisina tayo mag-usap, iha. Titingnan ko kung ano magagawa ko sa problema mo. Sumunod ka sa akin." Hindi na nag-isip pa si Atara. Tahimik siyang naglakad kasunod ng direktor hanggang makarating sa opisina nito sa ikalawang palapag ng ospital. Pagpasok sa loob ng opisina, agad siyang inilok ni Mr. Guaves na umupo sa leather chair sa tapat ng mesa nito. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iha. Birhen ka pa ba?" Tanong nito bago umupo sa tapat niya. Po? Sumibol kaagad ang takot sa dibdib ni Atara pagkarinig sa tanong nito. "Iha, kailangan ko ang katapatan mo. Birhen ka pa ba?" Opo." "Good. Handa ka pang gawin lahat kapalit ng malaking halaga?" Napakunot ang noon ni Atara. "Ano pong ibig niyo sabihin?" "Kailangan ko ng birhen na babae. Kung papayag ka, bibigyan kita ng 2 milyong piso para sa isang gabi mo. Mababayaran mo na ang hospital bill ng tatay mo. May matitira pa para sa pamilya mo. Wala kang ibang gagawin kundi paligayahin ng lalaking makakasama mo. Isang gabi lang, iha. Handa ka ba?" Natigilan si Atara at sinakop ng takot ang pagkatao niya. Humigpit ang hawak niya sa balda ng kanyang uniforme. Malakas ang kabog ng dibdib niya at ramdam niya ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Dignidad niya kapalit ng pera. Kailangan niyang lunukin ang pride para sa pamilya niya dahil wala na siyang pagpipilian ngayon kundi ang gumawa ng labag sa loob niya. "Kailangan ko ng desisyon mo, iha. Kung hindi mo kaya, marami akong pwedeng lapitan para gawin yan. Napansin ko lang kasi kanina na tila problemado ka at pasok ka sa quality na hanap ko sa inaalok kong sideline sa'yo. Kaya naisip ko na baka makatulong ako sa'yo." Humugot ng malalim na hininga si Atara. "Paano po ako makakasigurado na hindi ka tatalikod sa usapan natin, Mr. Guaves?" Ngumisi ang Ginoo. "Mas may posibilidad na ikaw ang umurong at hindi ako, iha. Pero ganito na lang. Ipapasettle ko ngayon ang hospital bill ng tatay mo pagkatapos ng examination mo. Kailangan ko rin makasigurado na birhen ka pa dahil ayokang mapahiya kay Don Romano. Pagkatapos, ibibigay ko rin sa iyo ang kalahati ng pera. Yung kalahati pagkatapos ng trabaho mo. Deal?" Sandaling natigilan si Atara, pero wala nang ibang paraan para makahanap siya ng perang kailangan niya. Saglit siyang pumikit bago tumango. "Sige po, pumapayag na ako." "Great!" Bulalas ni Mr. Guaves na halatang tuwang-tuwa. Tumawag ito ng isang babaeng doktor para gawin ang examination sa kanya. Walang paglagyan ang tuwa nito nang makumpirmang birhen pa si Atara. Bumalik sila sa opisina nito at nang makapasok sa loob, mabilis nitong dinukot ang cellphone sa bulsa at may tinawagan ito sa kabilang linya. "Nakahanda ng regalo para kay Don Romano ngayong gabi. Kailangan ko magpalakas sa kanya para makuha ang pabor at suporta niya." "Oo naman, maganda siya, sexy, at higit sa lahat birhen. Ikaw na bahala kung paano siya makakapasok sa silid ng Don." Sabi nito sa kausap sa kabilang linya. Tahimik na naghintay si Atara. Kahit nakaupo, pinipigilan pa rin niya ang panginginig ng tuhod. Pinanghihinaan kasi siya ng loob sa gagawin niya. Pero mas nakakapanghina kung patuloy na lumaki ang bill nila sa ospital. Baka mas malaking problemang kaharapin niya kapag hindi siya nakabayad. "Iha, ipapaayos ko na ang discharge papers ng tatay mo ngayon. Tungkol naman sa pera." Umikot to sa mesa at binuksan ng isang drawer. Naglabas to ng 5 bungkos ng perang papel. 500,000 cash to. Kunin mo." Nakangisi nitong sabi. Nanginginig ang kamay ni Atara nang kunin ang pera bago inilagay sa bag niya. "Ipapahatid kita sa mansyon ni Don Romano ngayon. Isang gabi mo lang siyang paliligayahin. Pagkatapos na gabing to, wala ka nang gagawin. Isa sa ilalim lang kita sa examination para patunayan ko na gawa mo ang pinapagawa ko. Makukuha mo ang pera na parang walang nangyari. Tandaan mo, isang gabi lang. Kapag hindi mo nagawa, babawiin ko lahat ng ibinigay ko at hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon."
Wala na siyang naintindihan sa iba pang sinabi ni Mr. Guaves. Maging ang ginawang paghahanda sa kanya ay hindi niya nasundan. Namalayan na lang niyang pumapasok siya ng isang silid, suot ang pulang nightgown. Nadagdagan ng kaba niya sa lamig na sumalubong sa kanya. Mula sa malamlam na ilaw ng silid, nakita niya ang lalaking nakaupo sa isang mamahaling upuan na animoy isang hari. Nakapatong ang isang braso nito sa armrest, habang ang kabilang kamay ay walang pakialam na inikot-ikot ang wine sa kristal na baso. Bahagya itong nakatungo at may suot na ganito ang maskara sa kalahati ng muka. Walang pang itaas na damit at tanging itim na silk trousers lamang ang suot nito. Nakakita niya sa matipuno nitong dibdib ang faint scars, matigas na muscle lines at perpektong abs. Who allowed you to step into my place? Mas bumilis ang tibok ng puso ni Atara sa malalim na boses ng lalaki. Naroon ang takot, pero sa kaibuturan ng isip niya, hindi niya maikakaila ang paghanga sa pisikal nitong itsura. Pinatatag niya ang boses bago nagsalita. Ako ang babaeng magpapainit at magbibigay ligaya sa gabi mo, Don Romano. Napaigtad sa takot si Atara nang malakas na ibato ni Don Romano ang hawak na baso. Nabasag yun at kumalat sa sahig. Who dared to bring you here? Muntikan nang umatras si Atara nang tumingin sa kanya ang mabagsik nitong mga mata. Pero tinatagan niya ang sarili. Hindi siya pwedeng umatras, kung kaya't unti-unti niyang hinubad ang suot na nightgown nang hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Don Romano. Nag-usa akong pumunta rito para makasama ka, Don Romano. Sagot niya bago nilaglag ang nightgown sa sahig. Humagod ang tingin ni Don Romano sa katawan niya na natatakpan ngayon ng kakarampot na tela. Pinilit naman niyang ihakbang ang nanginginig na tuhod palapit dito, at lakas loob siyang umupo sa isang hita ng Don. Akma niyang hahaplusin ang katawan nito pero hinawakan siya nito sa braso. Tell me, have you done this before? Napalunok si Atara para itago ang kaba sa nanunuring tingin ni Don Romano. Yes, sagot niya. With your shaking body and hands? Sabay angat nito sa nanginginig niyang kamay. Itinikom ni Atara ang kamay para itago ang panginginig niyon, pero inilagay ni Don Romano ang kamay niya sa balikat nito at hinila siya palapit gamit ang isa nitong braso. Napasinghap siya nang maglapat ang katawan nilang dalawa at ilang pulgada na lamang ang layo ng mga labi nila sa isa't isa. Hindi na niya napigilan ang takot at mas nanginig ang katawan niya. Kulang na lang ay humulagpos ang mga luha sa mga mata niya. You've entered the wrong place, miss. I'm not interested in women who throw themselves at me for pleasure. I don't use anyone to satisfy my desires. Don't ever try to seduce me. You'll get nothing from me, not even a kiss. Now leave my room before you regret every second you've spent here. Baliwalang tumayo si Don Romano habang hawak si Atara sa paywang. Baliwala rin itong ibinaba ang dalaga bago ito naglakad palayo. Sa takot ni Atara na hindi niya magawa ang kasunduan nila ni Mr. Guaves, hinabol niya si Don Romano at niyakap mula sa likuran. Napahinto ito sa paglalakad at nakatayo lamang. Alam kong mahirap paniwalaan at hindi ko rin alam kung paano ka papayag sa gusto ko. Pero magiging tapat ako sa iyo, Don Romano. Narito ako ngayon kapalit ng malaking bagay na mahalaga sa akin. Kung walang mangyayari sa atin ngayong gabi, mapipilitan akong magpaangkin sa ibang lalaki. Nagulat si Atara nang biglang humarap si Don Romano sa kanya. Bahagya rin siyang napaatras, pero mahigpit nitong hinawakan ng braso niya. Don't even think about doing that. Do you understand? Hindi na napigilan ni Atara ang kanyang mga luha. Nasasaktan siya sa mahigpit na hawak ni Don Romano, sa galit at malakas nitong boses, at sa posibilidad na bawiin ni Mr. Guaves ang perang ibinigay sa kanya kapag nabigo siya. Wala na akong pagpipilian, Don Romano. Kung hindi mo gagawin, mapipilitan ako maghanap ng ibang lalaki na sisira sa puri ko. Isang gabi lang ang meron ako, at mas malaki ang mawawala sa akin kapag hindi ko ito nagawa ngayon. Your reason is bullshit. Who sent you here? Who? Umiiling na nagpumiglas si Atara habang masaganang tumutulo ang mga luha niya. Akala niya mahirap na ang pagpunta sa silid ng Don, pero mas mahirap pala itong kumbinsihin na magtalik silang dalawa. Hindi niya to personal na kilala, pero nakakahanga ang respeto nito sa babaeng katulad niya. Ang nakakalungkot lang, baka hindi ganitong lalaki ang makita niya kapag tinanggihan siya nito. Hindi niya madadaya ang mga tauhang doktor ni Mr. Guaves, kaya wala siyang pagpipilian kundi magpagamit sa iba. Nakahanda na ako para gawin to at inalis ko na ang anumang pagsisisi sa puso ko. Pero kung hindi kita mapipilit, aalis na lang ako tulad ng gusto mo.
Dinampot ni Atara ang nightgown sa sahig, pero hindi la siya palapit ni Don Romano bago pa niya maisuot yun. You are mine, and I won't allow any filthy hands touching you, except mine. Hindi inaasahan ni Atara nang mapusok siyang halikan ni Don Romano, kasabay ng pagpatay ng ilaw. Kumalat ang dilim sa buong silid kasabay ng pagbuhat nito sa kanya. Ilang sandali lang ay naramdaman na niya ang malambot na kama sa likuran niya, at ang bigat ni Don Romano sa ibabaw niya. Marahas ang pagkilos nito at mabilis na tanggal ang saplot sa katawan niya. Alam ni Atara na hindi na niya mababawi ang mawawala sa kanya ngayong gabi. Yun naman ang dahilan kaya narito siya. Kahit papaano, gusto niyang isipin na hindi binili ang puri niya. Kahit imposible, gusto ko maramdaman ang pagmamahal sa ginagawa natin, Don Romano. Pwede mo bang gawin yun? Bulong niya na nagpahinto sa kilos ni Don Romano, pero siya na ang kusang dumikit dito. Kinawit niya ang kamay sa batok nito bago ito halikan sa labi. Gusto niyang kalimutan ng dahilan kung bakit siya narito. Gusto niyang isiksik sa isip niya na bahagi ito ng pagiging babae niya. At sa mga oras na to, isang tao lang ang iniisip niyang katalik, si Chef Enzo. Ito lamang ang katalik niya at wala nang iba. Nagbago ang pagkilos ni Don Romano. Naging maingat ito at pinaramdam sa kanya ang pagmamahal na hiling niya. Kahit papaano, napawi na ng iniisip niyang marumi siyang babae. Ngunit pagkatapos ng lahat, isang malamig na tinig ang pinakawalan nito. We're done. You know the way out. Masakit man ang katawan, pinilit pa rin tumayo ni Atara at nagbihis. Ito ang realidad niya at hindi ang naramdaman niya habang nagtatalik sila ni Don Romano kanina. Thank you, Don Romano. Paalam. Tahimik siyang lumabas sa madilim na silid dala ang hindi makakalimutang pangyayari sa buhay niya. Ibabaon niya sa limot ang lahat ng to at walang sino man ang makakaalam sa ginawa niya kasama ang lalaking hindi man lang niya nakita ang itsura. 2 linggo nakalipas. Nakaupo si Don Romano sa eleganting upuan na parang trono ng isang hari. Nanginginig naman na nakaluhod ng isang lalaki sa harapan nito. Halos halikan na ng lalaki ang mga paa ng Don. Patawad, Don Romano. Hindi ko po sinasadya. Nadulas lang po ako at nasabi sa girlfriend ko ang lokasyon ng isa nating hideout. Hindi ko po alam na tauhan siya ng mga kalaban. Naging pabaya po ako at inaamin ang kasalanan ko. Dahil sa akin kaya nagawang pasukin ng mga kalaban ng isa sa mga hideout natin. Nangilabot ang mga nakapaligid kay Don Romano nang umisi ito. Ramdam ang tensyon sa loob ng torture room kahit natatakpan ng ginito ang maskara ang kalahati ng mukha nito. Pero sapat na ang malamig nitong titig at bahagyang angat ng labi para tumulo ang pawis ng lahat ng naroon. You know the consequence of your actions, Gory. You didn't just talk. You betrayed our mafia, your family. Kung hindi ka nagtangkang tumakas, mas magaan na parusa sana ang ginawa ko sa'yo. Natakot po ako para sa amin ng girlfriend ko, Don Romano. Mahal ko siya kahit miyembro siya ng mga kalaban natin. Ang pagmamahal mo ang nagdala sa kanya sa hukay, Gory. Pinatay rin siya ng mga kasama niya pagkatapos sabihin ang nakuhang impormasyon mula sa'yo. Ngayon, oras na para samahan mo siya. Dahan-dahang iniangat ni Don Romano ang kamay at inabot ang itim na baril sa nagmamakaawang tauhan. Now, do the honor. Kill yourself, or would you rather have me do it in front of your comrades? Slowly. Lumuluhang inangat ni Gory ang tingin kay Don Romano. Don't choose. Malamig na utos ni Don Romano habang nakangisi. Nanginginig ang kamay ni Gory nang kunin nito ang baril bago yun itinutok sa sariling sentido. Pumikit si Don Romano kasabay ng pagputok ng baril. Baliwala siyang tumayo nang hindi tumitingin sa nakahandusay na tauhan. Clean this room. Utos niya sa mga naroon. Lumabas siya ng torture room kasunod ang kanyang consigliere na may suot na itim na face mask. Dumiretso siya sa isang tagong lagusan sa dulo ng hallway patungo sa isang silid sa ilalim ng mansyon. Tahimik na nagsali ng alak ang consigliere sa isang kristal na baso nang makaupo ang Don bago yun ibinigay rito. Lahat ng traidor ay nararapat na parusahan, Don Romano, para hindi sila tularan ng iba. Bahagi yan ang tungkulin at paninindigan mo. Hindi lang bilang leader, kundi bilang haligi ng pamilya natin. Traidor si Gory at lihim din siyang nakikipag-usap sa mga kalaban. Siya ang nagpapasok ng babae sa silid mo 2 linggo nang nakararaan. Pahayag ng consigliere. Sa lahat ng mga tauhan ni Don Romano, tanging ang advisor niya ang mas nakakakilala sa kanya.
Magkasama na silang dalawa simula ng malipol na mga kalaban ng kanilang pamilya. Alam nitong mabigat sa loob niya ang pagpaparusa sa mga tauhan, pero kailangan niyang gawin yon bilang parte ng pamumuno niya. Have you found the man responsible for sending that woman 2 weeks ago? Malamig na tanong ni Don Romano bago uminom ng alak. Yes, Don. It's Ranulo Guaves, director of Guaves Hospital. He bought the girl for 2 million pesos as his gift for you. Gusto niyang makuha ang pabor mo at magkaroon ng malakas na kaalyado bilang protection sa secret facility niya sa loob ng ospital. May hidden agenda siya sa mafia at nakuha niya ang kooperasyon ni Gory. I want a clear answer. Why did the girl accept his money? To pay for her father's hospital bills, Don Romano. Ang natira sa pera ay inilagay niya sa bangko at ibinayad sa mga utang ng pamilya niya. Humigpit ang hawak niya sa kristal na baso, pero nanatiling kalmado ang ekspresyon niya. I need to speak with Ranulo Guaves. Did he accept my invitation? Yes, he did. Katunayan, nasa receiving area na po siya ng mansyon ngayon. Good. I want him in front of me. As you wish, Don. Nagpaalam sandali ang advisor ni Don Romano bago ito lumabas ng silid. Hindi rin nagtagal nang bumalik ito kasama si Mr. Guaves. Ngiting-ngiti ang Ginoo at halata ang excitement na makaharap ang Don ng Mafia Romano. Don Romano, I'm glad to finally meet you. Masayang bati ni Mr. Guaves. Lalapit sana ito sa kanya, pero mabilis niyang kinuha ang baril sa ilalim ng upuan. Magkakasunod niyang kinalabit ang gatilyo. 3 bala ang pinakawalan niya sa paligid ng kinatatayuan ni Mr. Guaves bago itutok ang baril dito. Kneel! Maotoridad niyang utos. Nanginig sa takot si Mr. Guaves at walang pagdadalawang isip na lumuhod. Patawad, Don Romano. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko pero sana mapatawad mo ako. Wala akong intensyon na kalabanin ka. Lihim nang umisi si Don Romano. Hindi lingid sa kaalaman niya na may iba itong motibo. Pero hanggat wala itong ginagawa sa kanya, wala rin siyang gagawin dito. Earn my trust, Mr. Guaves, and you'll have the Romano Mafia behind you. Napalitan ng kasiyahan ang takot sa mukha ni Mr. Guaves. Sunod-sunod itong yumuko at nagpasalamat sa kanya. Makakaasa ka, Don Romano. Hindi kita bibiguin. Send him out. Utos naman niya sa kanyang advisor. Inassist nito palabas ng silid si Mr. Guaves na hindi pa rin humuhupa ang kasiyahan sa muka. Maya-maya ay muling bumalik ang advisor niya. We're heading back to Don's Place Restaurant. Wika niya bago inubos ang wine sa baso. Tumayo si Don Romano, pero bahagyang humarang sa daan ng advisor niya. Forgive my boldness, Don Romano. Your enemies are closer than we thought, and Mr. Guaves is the clearest proof. If they sense that Atara means something to you, they'll take her from you just to break you. Paalala na naman ito. I see your loyalty, and I won't forget it. But remember, no one can dictate me what I can or cannot protect. Anyone who dares to reach for my weakness will find my wrath first. To the restaurant, now! Walang nagawa ang advisor ni Don Romano kundi ang umalis sa harapan niya. Tahimik itong sumunod sa kanya at sinamahan siya pabalik ng Don's Place Restaurant. Bago pa sila pumasok sa restaurant, ay inalis na nila ang mga maskara. Sa private hallway sila dumaan at dumiretso agad siya sa private kitchen bago isinuot ang uniform niya. Sa restaurant na ito, hindi siya si Don Romano, kundi siya ang head chef na si Chef Enzo. Parang nagkakaroon ng ibang katauhan si Don Romano kapag nasa restaurant siya. Sa opisina lang ako, Enzo. Ngumiti si Enzo kay Gael na tumatayong owner ng restaurant, taliwa sa totoo nitong trabaho bilang advisor niya. Alright, magluluto lang ako ng clear soup para sa piling staff. Special request for Mr. Guaves. Makahulugan niyang sabi. Alam ni Gael ang kahulugan ng sinabi niya kaya binaliwala lang nito yun at umalis. Bawat patahing inihahain niya ng libre o wala sa menu ay may kahulugan. Special code yun ng mga mafia kapag nasa loob ng restaurant. Pinaparating lang niya kunwari na galing ang utos kay Don Romano para hindi mabuko ang totoo niyang pagkatao. Tanging si Gael lamang ang nakakaalam kung sino siya. At tanging siya rin lamang ang nakakaalam na si Gael ang consigliere ng mafia. Let's make this clear soup special. Nakangiti niyang kinuha ang mga ingredients na gagamitin niya at nagsimulang magluto. Ang clear soup ay sumisimbolo sa pagmamatyag. Kailangan niyang pasubaybayan ng kilos ni Mr. Guaves para hindi siya nito maisahan.
Gagamit din ng code ang tauhan niya para mag-report pabalik sa kanya o kay Gael. Pero dahil staff ng restaurant ang uutusan niya, mas magiging madali ang komunikasyon nila. Kung hindi staff ng restaurant ang gumagawa ng trabaho, magpapanggap naman ang mga ito bilang simpleng customer para mag-report. May pagkakataon na binabalik ng mga ito ang pagkain at sasabihin kulang sa ingredients. Ibig sabihin lang noon ay may traitor sa mafia. Maghahain naman siya ng black pudding na ibig sabihin ay chasing and execution. Ganoon ang nangyari nang mag-traitor si Gory sa kanya. Chef Enzo, narito ka ba? Napatigil si Enzo sa paghahalo ng clear soup nang marinig ang boses ni Atara sa loob ng kusina. Tila kusang nag-replay sa isip niya ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ng gabing yon. Wala siyang intensyon na galawin si Atara. Nire-respeto niya ito, pero hindi niya matatanggap na hahanap ito ng ibang lalaki para makipagtalik. Hindi niya hahayaang mangyari yun, kaya ginawa na rin niya ang gusto nito. Ngunit kailangan niyang maging malamig para itabo ito, dahil baka hindi niya mapigilan ng sarili na muling angkinin to. Chef, parang wala ka sa sarili mo ah. Natulala ka na. Pukaw ni Atara sa kanya habang nakangiti. Ngumiti si Enzo sa talaga at pilit inaalis sa isip niya ang maganda nitong imahe ng gabing yon. May iniisip lang ako, Atara. Ano palang kailangan mo? May order kasi sa table number 9, 1 seafood paella raw. Nagmamadali yung customer at gusto pa niya na extra spicy. Sinabi ko sa kanya na maghintay sandali kasi lulutuin pa yon. Wala kasi sa menu natin ang order niya. Pero alam ko kaya mo yung lutuin, chef. Marami na rin kasi ang nag-order ng iba't ibang putahe na wala sa menu. Pero nagagawa mo ng perfect at palaging satisfied ng mga customer. Ngumisi si Enzo, pero pasimpleng kumuyom ang kamay niya at tumalim ang tingin niya. Ibig sabihin ng order na yon ay may sumabotahe sa kargamento niya at ang extra spicy naman ay immediate counter-attack. Alright, ihahanda akong order niya. May sasabihin ka pa ba? Tanong niya sa dalaga nang makitang titig na titig to sa kanya. Wala na, chef. Pero kasi parang may kakaiba sa'yo ngayon lang. Hindi ko alam kung ano pero ibang-iba ka ngayon. Ano namang kakaiba sa akin? Interesado niyang tanong. Parang gwapo mo lalo ngayon. Hinahatak mo na naman ang paningin ko para pagmasdan ka. Tumawa si Enzo. Tila nawala agad ang galit niya sa mga taong sumira sa mga kargamento niya. Hindi talaga nabibigo si Atara sa pagpapangiti sa kanya. Marahil isa yun sa dahilan kaya napalapit ang loob niya rito. Nagagawa niyang umiti ng totoo sa kabila ng mapanganib na mundong kinabibilangan niya bilang mafia boss. Dahil kay Atara, nalaman niyang may puwang pa pala ang kasiyahan sa puso niya kahit siya na lamang ang natitira sa kanyang pamilya. Thank you, Atara. And you too. You look extraordinary pretty. Namula ang pisngi ni Atara, pero nagambala sila ng isang tikhim. Alam ni Enzo na si Gael ang umeeksena kapag may ganito silang moment ni Atara. At hindi nga siya nagkamali. Nakatayo ito sa may pintuan at seryosong nakatingin sa kanila. Simula nang malaman nitong espesyal ang turing niya sa dalaga, palagi na itong nagmamasid at pinapaalalahanan siya. Oo at mapangani para kay Atara ang paglapit sa kanya. Pero hindi niya ito hahayaang mapahamak habang nabubuhay pa siya. Atara, please give this soup to Emilio. Sabihin mo special order to mula sa direktor ng Guaves Hospital. Magpapasalamat sa maganda niyang serbisyo nung kumakain dito si Mr. Guaves. Sabi na lang niya bago nagsali ng clear soup sa bowl na ibibigay nito sa isang staff. Napansin ni Enzo ang pamumutla ni Atara pagkamanggit niya kay Mr. Guaves. Halatang naging balisa ito, pero pinilit pa rin maging normal ang kilos. Ganito rin ang reaksyon nito ng gabing yon. Halatang natatakot to sa presensya niya bilang si Don Romano. Pero nakakahanga pa rin ang pinakita nitong tapang sa harapan niya. Okay, chef. Kinuha ni Atara ang soup bowl sa kanya at bahagyang nagbigay galang kay Gael bago lumabas ng kusina. Pagkaalis ni Atara, nagbago ang aura ni Enzo. Naging seryoso at nakakatakot. Maging si Gael ay kaagad yumuko sa harapan nito. Seafood paella coming from one of our members. Someone sabotaged my ammunition shipment. Clean it up, Gael. I want to know who's behind this. No one touches my shipment. I'll make sure it's taken care of properly, Don Romano. Mahina at may pag-iingat nitong sagot. Nanatiling seryoso si Enzo nang ihanda ang seafood paella. Hindi niya inihalo ang extra spicy sa pagkain. Bagkos, inilagay niya ang powdered chili sa isang lalagyan. Ibig sabihin na yon ay tinugunan niya ang counter-attack. Naghanda rin siya ng black pudding.
Isang code para hulihin at parusahan ang pangahas na kumakalaban sa kanya. Samantala, isang gabi sa silid ni Atara sa staff house ng restaurant, balisa ang dalaga sa kanyang higaan. Nakakaramdam siya ng gutom kahit marami ang kinain niya kanina sa hapunan. Bumangon siya para bumili ng pagkain sa labas. Ang tahimik naman. Bulong niya sa sarili habang naglalakad sa hallway. Hinapit niyang mabuti ang suot na jacket sa katawan nang makaramdam ng lamig. Hindi naman siya matatakotin at hindi rin ito ang unang beses na lumabas siya ng gabi. Pero kinikilabutan siya habang naglalakad. Pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang may nagsalita sa likuran niya. Atara! Ay anak ng tokwa! Nasa po niya ang dibdib at napahawak sa dingding sa sobrang gulat. Nanghina ang mga tuhod niya at bahagya rin siyang nahilo. Napapikit siya at namalayan na lamang niyang may dalawang bisig na nakapalibot sa katawan niya. Are you alright, Atara? Marahan niyang idinilat ang mga mata. Sa una malabo, pero unti-unti yun naging malinaw. Ilang beses pa siyang kumurap kung tama ang nakikita niya ngayon. Chef Enzo? Yeah, it's me. Okay ka lang ba? Bakit nasa labas ka pa ng ganitong oras? Inalalayan siya nitong tumayo ng maayos bago bitiwan. Hindi kasi ako makatulog. Nagugutom ako at bibili lang sana ng pagkain pero natigil siya at nakiramdam sa sarili. Parang nawala ng gutom ko. Kunot noon niyang dugtong. Maging siya'y naguluhan sa kanyang sarili. Kanina lang ay gutom na gutom siya na parang hindi pwedeng ipagpaliban ng pagkain. Pero ngayon, bigla yung nawala nang makita niya si Enzo. Nakapagtataka lang dahil ang saya ng pakiramdam niya ngayong nakita niya ito. Palagi naman siyang masaya kapag nasa paligid si Enzo. Pero kakaibang kasiyahan ang nararamdaman niya ngayon. Parang gusto niyang umiyak. You can bring some food inside your room, Atara. Lalo na kung palagi kang nagugutom sa gabi. Napangiti na lang si Atara habang nakatiti kay Enzo. Ayaw niya itong lubayan ng tingin. Chef Enzo, pwede ba kitang dalhin sa kwarto ko? Nagulat si Enzo at tila hindi makapaniwala sa tanong niya. Natutop naman niya ang sariling bibig sa hiya. Crush niya ito, pero hindi siya aabot sa puntong yayayain to sa silid niya. Ewan ba niya't lumabas yun sa bibig niya? Sorry, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Siguro dala lamang to ng gutom, pero nawala naman ang gutom ko kaya babalik na lang ako sa silid ko. Nagmamadali siyang umalis, pero ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang muli siyang tumigil. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang bumigat ang pakiramdam niya. Tumingin ulit siya kay Enzo na naguguluhang nakatingin sa kanya. Okay ka lang ba talaga, Atara? Umiling si Atara at bigla na lang siyang umiyak. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, Chef. Naging malungkot na lang ako at gustong umiyak. Pinigilan niyang umiyak, pero ang bigat sa dibdib niya kaya hinayaan na lang niyang lumabas ang mga luha niya. Siguro nagugutom ka lang talaga. Halika pagluluto muna kita bago ako umuwi. Umiling si Atara bago alisin ang luha niya na walang tigil sa pagtulo. Okay lang ako, Chef. Hating gabi na. Kailangan mo na rin magpahinga. Alam kong pagod ka sa kusina kanina. I insist, Atara. Let's go. Ipagluluto kita ng creamy oatmeal with warm milk and honey. Makakatulong yun para makatulog ka ng maayos. Hinawakan ni Enzo ang kamay niya at marahang hinila patungo sa private kitchen nito. Parang umatras naman ang luha niya at napalitan yun ng ngiti. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito na parang ayaw na niyang bitiwan yun. Pagdating sa kusina, kaagad siya nitong pinaghila ng upuan sa tabi ng counter. Umupo ka muna rito. 5 to 10 minutes lang to at makakakain ka na. Nakangiting tumango si Atara na parang batang naghihintay ng pagkain. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha ngayon. Dahil inistorbo pa niya si Enzo na ipagluto siya. Nakatingin lang siya rito habang hinahanda ang pagkain niya hanggang sa matapos ito. Here's your meal. Nakangiting inilagay ni Enzo ang mangkok ng pagkain at isang basong tubig sa harapan niya. Nagliwanag ang mga mata niya at kaagad na sumandok. Magana siyang kumain habang pinapanood siya nito. How are you, Atara? Malumani nitong tanong na parang naglalambing. Nilunok muna ni Atara ang kinakain bago sumagot. Okay lang ako, Chef. Masaya naman ang buhay ko at ito. Masaya rin kumakain ng niluto mo. Grabe, ang sarap nito. You're the best talaga, Chef. Nag-thumbs up pa siya rito habang nakangiti. Totoong masaya siya ngayon kahit may nagawa siyang desisyon na labag sa kalooban niya. Naging kapalit naman yon
ay maayos na kalusugan para sa tatay niya. Malaking tulong ang pera mula kay Mr. Guaves para matulungan ang kanyang pamilya at kailanman hindi niya pagsisisihan yun. Gusto mo pa ba? Muling tanong ni Enzo nang maubos niya ang isang mangkok ng oatmeal. Umiling siya bago uminom. Hindi na, busog na ako eh. Maraming salamat sa masarap na pagkain, chef. No worries. Kung nagugutom ka, pwede mo akong puntahan dito sa kusina. Ipagluluto kita ng kahit anong gusto mo. Nakatitig lang si Atara sa nakangiting mukha ni Enzo. Pagkatapos mabusog ng niluto nito, gusto rin niyang busugin ang mga mata sa kagwapuhan nito. Chef, may girlfriend ka na ba? Natutop na naman niya ang sariling bibig at biglang nahiya sa tanong niya. Sorry, chef. Hindi ko alam kung bakit hindi ko makontrol ang bibig ko. Parang may sariling buhay at... Wala akong girlfriend na Tara. Wala rin akong asawa. I'm single and available. Putol nito sa sinasabi niya, sabay kinat na kinatunaw yata ng puso niya. Ang lakas talaga ng tama niya kay Enzo, pero lumakas din ang loob niya ngayon. Tila wala nang hiya sa katawan niya. Nakakapanibago, pero yun ang nararamdaman niya. Mula kasi nang magtrabaho siya bilang waitress sa restaurant na yon at makilala si Enzo, ay nagustuhan kaagad niya ang binata. Lahat naman sila ay crush to, pero iba ang kay Atara. Tipong mahal na ata niya ito. Pwede ba kitang jowain, chef? Natigilan sandali si Enzo, pero maya-maya ay tumawa rin to. Gusto na niyang malubog sa kinauupuan dahil palagi siyang pinapahamak ng bibig niya. Pakiramdam niya may nagbago talaga sa kanya. I don't mind if you mean it. Si Atara naman ang natigilan. Walang anumang bahid ng ngiti ang labi ni Enzo ngayon. Seryoso lang ito habang nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung ilang segundo o minuto silang nagtititigan hanggang unti-unti itong lumapit sa kanya. I mean it, Atara. Did you mean it too? Marahang hinaplos ni Enzo ang pisngi niya. Hindi naman siya nakakilos at dinadama lang ang init mula sa palad nito. Napapikit pa siya dahil komportable at masarap yun sa pakiramdam. Pero hindi niya inaasahan ng tawirin ni Enzo ang pagitan ng mga mukha nila. Naramdaman niya ang paglapat ng labi nito sa labi niya. Pero may imahe na biglang pumasok sa isip niya. Don Romano? Bigla niyang bulala sabay atras. Nagulat si Atara nang makasalubong ang tingin ni Enzo. Tila nag-flashback ulit ang mga mata ni Don Romano sa isip niya. Tumayo siya at unti-unting umatras. Hindi niya makakalimutan ang mga matang yon at kung paano siya halikan ng Don. Atara. Kinabahan siya nang tumayo rin si Enzo at lalapitan siya. Tumakbo agad siya patungo sa pintuan. Pero tumigal siya bago pa niya buksan ang pinto. Nawala ang kaba niya at kunot noong tumingin ulit dito. Napapalitan ng lungkot ang anumang emosyon sa dibdib niya sa tuwing lalayo siya rito. Sorry, may naalala lang ako nang halikan mo ko, pero imposibleng ikaw yun. Sorry din kasi hindi ko alam kung bakit ako tumakbo palayo sa'yo, chef. Natakot ako pero bigla ring nawala. Parang katulad kanina. Nagugutom ako pero bigla rin nawala nang makita kita. Ewan ko ba? Ang gulo ng pakiramdam ko. Humugot ng malalim na hininga si Enzo bago ito lumapit sa kanya. Hindi naman siya umalis sa kinatatayuan niya. Ngumiti pa siya nang lumapit to. Parang hindi siya nakaramdam ng takot dito kanina. Sino si Don Romano, Atara? Sinaktan ka ba niya? Bakit bigla kang natakot nang maalala mo siya? Malumanay niyang tanong. Nagdadalawang isip si Atara kung sasabihin niya kay Enzo ang tungkol kay Don Romano. Nangako siya sa sarili na wala siyang pagsasabihan sa nangyari ng gabing yon. Wala yun, chef. Kalimutan mo na lang. Hindi naman mahalaga ang taong yun. Kumirot ang puso ni Atara nang makita ang panandali ang sakit na dumaan sa mga mata ni Enzo. Alright. So now I'm sure he doesn't matter to you at all. Nakonsensya agad siya. At hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya kailangan niya magpaliwanag dito. Hindi naman siguro nito ipagsasabi sa iba ang mga sasabihin niya. Mas mabuting maging tapat siya rito, lalo pat nararamdaman din niya ang kakaiba nitong pakikitungo sa kanya. Kung magbabago ito sa kanya, okay lang. Ang mahalaga, wala siyang tinatago rito. Ang totoo, hindi ko siya kilala. At totoo rin na natatakot ako sa kanya nung una ko siyang makita. Malakas ang dating niya na parang gusto ko na lang lumuhod at umiyak. Pero may isang bagay siyang pinaramdam sa akin na hindi ko makakalimutan. Napawi nun ng takot sa puso ko. If I were him, would you look at me the same way you look at Enzo? Napatitig si Atara kay Enzo bago ngumiti.
Oo naman, hindi ko naman personal nakilala si Don Romano, pero naramdaman ko ang pagmamahal sa mga bisig niya. Mapapanatag ako kung ikaw siya, Enzo, dahil ibinigay ko ang sarili ko sa taong mahal ko. Natigilan si Enzo at hindi kaagad nakapagsalita. Hindi ko alam kung anong iisipin mo tungkol sa akin, Enzo, pero ibinenta ko ang aking sarili sa malaking halaga. Iniisip ko nga na marumi akong babae, pero nakatulong si Don Romano para matanggal yun sa isip ko. Nakatulong din ang pag-iisip ko sa'yo para mawala ang negatibong bagay sa isip ko. Alam ko imposibleng mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Langit at lupang agwat nating dalawa. Oo, espesyal ang turing mo sa akin at may privilege ako sa Don's Place dahil sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin na mahal mo rin ako. Kontento na ako makita ka araw-araw dahil ikaw ang naging inspirasyon ko para harapin ang mga problema ko sa buhay. Tila gulat na gulat si Enzo sa mga pinagtapat niya. Tahimik pa rin ito at hindi kumikilos sa kinitatayuan. Sige, babalik na ako sa silid ko. Good night, Enzo. Salamat sa pagkain. Kalmadong naglakad si Atara palabas ng kusina. Ang gaan ng pakiramdam niya. Siguro dahil nasabi na niya ang matagal na niyang itinatago sa kaibuturan ng puso niya. Mahal niya si Enzo at hindi yun magbabago kahit sino pa ito. Lingid sa kaalaman ni Atara, may isang babae ang mabilis na umalis sa may pintuan bago pa makalabas ang dalaga. Kaagad itong bumalik sa sariling silid sa loob ng staff house. Kinuha nito ang cellphone para tawagan si Mr. Guaves. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mo kong tatawagan kapag gabi na, Teresita. Sinisira mo ang pahinga ko. Bulyaw ni Mr. Guaves dito sa kabilang linya. Mr. Guaves, hindi na makakapaghintay ang bagay na to. Kapag walang kabuluhan ng sasabihin mo, katapusan na rin ang buhay mo. 2 taon ka na sa Don's Place, pero hindi mo pa rin makumpirma kung isa yan sa mga pag-aari ng Romano Mafia. Nagsasayang lang ako ng pera sa'yo. Mr. Guaves, sigurado na po ako ngayon. Tamang hinala mo na Romano Mafia ang may-ari nitong restaurant. Narinig ko mismo na narito si Don Romano at may hinala na ako kung sino siya. Malaking bagay ang paggamit natin kay Atara para lumabas ang mafia boss. Then name him. Sino si Don Romano sa likod ng ginintuan niyang maskara? Si Don Romano po ay si... Hindi natapos na Teresita ang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng silid nito kasabay ng pagputok ng baril. May silencer ang baril kaya hindi yun nagdulot ng ingay. Pero sapat na ang natama ang cellphone ng dalaga para matakot to. Anong ginagawa mo rito, Sir Ledespa? So, you're looking for Don Romano? Want to see him in person? Pero binabalaan kita, Miss Bonifacio. Mainit ang dugo ni Don Romano sa mga espiya. Hindi yun magpapatawad ng mga traidor na katulad mo. Nanginid ang luha ni Teresita, pero nagawa rin itong umiling ng sunod-sunod. Wala po akong sinasabi, sir. Hindi ko po kayang ipahamak si Chef Enzo. Ngumisi si Gael at halata sa itsura ng binata na hindi ito naniniwala sa sinasabi ng babae. Too late, Miss Bonifacio. You made a mistake for using Atara. We're all aware about your connection with Mr. Guaves from the beginning. You're one of his lady puppets. We simply waited until you expose yourself. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sir. Hindi ko kilala ang taong sinasabi mo. You set up everything out of your jealousy, Miss Bonifacio. Pagpapatuloy ni Gael. You did all of this because you couldn't stand seeing Enzo love someone else. This mistake will bring you to death. Send her to the Dungeon of Lions, Gael. My pets deserve to be fed by traitors. Wika ng bagong dating. Nangilabot si Teresita nang makita si Enzo. Seryoso, matalim ang tingin at tila gusto siyang pulbusin. Ibang-iba ito sa Enzong nakilala at minahal niya. Ngayon pa lamang niya nakumpirma ang hinala na ito talaga si Don Romano. Nanghina siya at napaluhod sa takot. Sa itsura nito ngayon, wala nang paraan para makaligtas pa siya. I'm sorry, Enzo. Inaamin ko mahal kita at nagawa ko lang to dahil sa pagmamahal na yon. Nagsiselos ako kay Atara dahil kinakausap mo siya at pinagluluto. Pero ako hindi. Gusto ko lang siyang mawala dahil iniisip kong papatayin siya ni Don Romano kapag inakit niya to. Pero nagkamali ako. Ikaw si Don Romano at naging pabor pa sa'yo ang ginawa ko. Tila hindi narinig ni Enzo ang sinabi ni Teresita. Baliwala itong umalis kasama si Gael kasunod ng pagpasok ng 2 staff sa silid ng babae. Kinaladkad ng mga ito si Teresita upang ikulong sa Dungeon of Lions na magsisilbing parusa at libingan nito.
Samantala, mabilis na nakarating sa sasakyan sina Enzo at Gael. Pawang tahimik at seryoso ang dalawa nang basagi ni Gael ang katahimikan habang nagmamaneho. You know her presence beside the door, right? Tanong ni Gael patukoy kay Teresita. Yes, palagi siyang nagmamasid sa kusina kapag mag-isa ako ron tuwing gabi. Hindi ito ang unang beses na naroon siya. Paano niyo nalaman na ikaw si Don Romano? Kasama ko si Atara kanina at napag-usapan namin ang tungkol kay Don Romano. Marahil narinig niya ang tungkol doon. Sinabi mo kay Atara kung sino ka? Mapanganib ang ginawa mo, Enzo. Alalaanin mo ang nangyari kay Gory. Babahay ang dahilan kaya tinalikuran niya tayo. Don't you dare compare me to him, Gael. Have you forgotten who am I? If I can protect the entire mafia, protecting my woman is nothing. Bahagyang yumuko si Gael, tanda ng respeto sa sinabi ni Enzo. Walang duda sa magaling nitong pamumuno kaya tahimik at payapa ang kanilang mafia. Nadadala lamang siya ng pag-aalala kaya pinipigilan niya itong mas mahulog pa kay Atara. Ngunit sa nakikita niya, kaya nitong pagsabayin ang pag-ibig at pamumuno sa mafia. May karapatan din itong magmahal at lumigaya. Pasensya na, hindi na yun mauulit, Enzo. Let's drop the topic, Gael. Atara and I are working things out. We just need to clear a few things between us. Anyway, have you received any report from Emilio? Oo, kanina lang. Pupuntahan sana kita para sabihan ng update. Pero nakita ko nagmamadali si Miss Bonifacio galing sa kusina. So I followed her first. What did he say? Ayon kay Emilio, ginagamit ni Mr. Guaves ang pangalan mo para mapalawak ang mga transaksyon niya. Illegal ang ginagawa niyang pagkuha sa organs sa mga pasyenteng namamatay sa ospital niya. Binibenta niya mga yun sa black market ng triple sa dating presyo, gamit ang pangalan mo. Siya rin ang utak sa pagpapasabog ng isa nating shipment para i-frame up ang ibang grupo at makuha niyang tiwala mo. Hinala ko, gusto niya rin makita ang katauhan mo sa likod ng maskara mo. Then I'll give him the satisfaction to see my face before his death. Prepare everything, Gael. As you wish, Don Romano. Isang makahulugang ngisi ang pinakawala ni Enzo. Hindi na niya patatagalin ang pakikipaglaro kay Mr. Guaves. Tatapusin na niya ito para pagtuunan ng pansin ang tungkol sa kanila ni Atara. Hindi niya sasayangin na pagkakataon ngayong nalaman niyang pareho pala sila ng nararamdaman sa isa't isa. Ilang araw ang nakalipas nang ipag-utos ni Don Romano na sirain ang hidden facility ni Mr. Guaves sa loob mismo ng ospital nito. Walang kahirap-hirap naman yung naisagawa ng mga tauhan ng Romano Mafia. Tahimik at mabilis kumilos sa mga ito kaya't walang nagambala sa loob ng ospital. Ngunit hindi nila nahuli si Mr. Guaves dahil kasalukuyan tong nasa labas ng bansa. May natanggap akong balita na babalik si Mr. Guaves sa bansa ngayong buwan, Enzo. Sabi ni Gael habang nasa loob sila ng opisina ni Enzo. That's good. Mag-assign ka ng tao para abangan ang pagdating ni Mr. Guaves. Pasubaybayan mo lamang siya dahil gusto kong makita ang reaksyon niya sa pagkasira ng facility niya. Ibinigay ko ng trabahong yun kay Emilio. Good. Anything else, Gael? Tanong niya nang hindi pa rin ito umaalis. Huminga ng malalim si Gael. It's about Atara, Enzo. Kumunot ang noo niya. What about her? May narinig akong usap-usapan sa loob ng restaurant. Nawalan daw ng malay si Atara habang nagsiserve ng pagkain kaninang umaga. Dinala siya ng 2 staff sa pinakamalapit na ospital at maging sila nagulat nang malaman ang dahilan. What happened to Atara? She's pregnant. Napatuwid ng upo si Enzo. What did you say? Buntis si Atara at naging usap-usapan ng pagbubuntis niya sa loob ng restaurant. Nagtataka sila kung sino ang ama dahil wala raw boyfriend si Atara. At hindi rin ito sinasabi kung sino. Isa lang ang iniisip ko. Atara is pregnant with your child, Enzo. Nahaplos ni Enzo ang sariling muka. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ngayon. Malayo sa inaasahan niya na magbubunga ang isang gabing pagtatalik nila ni Atara. She's not safe beside you, Enzo. Kailangan mo siyang ilayo para sa kaligtasan niya. No, she's not going anywhere. As long as I'm here, no one will harm her, Gael. Enzo, I'm saying this not only for her. It's also for you. Kapag nalaman ni Mr. Guaves ang kondisyon ni Atara ngayon, maghihinala siya sa ama ng bata, lalo pat walang kasintahan si Atara. Baka gamitin niya mag-inalaban sa'yo para malaman kung sino ka. I'll handle this problem myself, Gael. Hindi niya mahawa ka na mag-ina ko.
Just make sure to put an end to all the gossip about Atara's pregnancy. Also, find a way to make them believe we're hiding a relationship. Enzo, do exactly what I said, Gael. Putol niya sa sasabihin nito. This isn't a request. It's an order you will obey. Maotoridad niyang dugtong. As you wish, Don Romano. Napipilitan nitong sabi at bahagyang yumuko bago lumabas ng opisina niya. Sandaling natahimik si Enzo nang mapag-isa, pero unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya. After all the hardships I've carried, now I'm having a child. A wholesome joy I never thought I'd deserve. Bulong niya sa sarili. Masaya siya pero hindi pa rin maikakaila ang pangamba sa dibdib niya. Hindi siya nangangamba sa kaligtasan ni Atara dahil mapapalibutan ito ng mga tauhan niya. Isa lamang si Atara sa mga staff ng restaurant na hindi miyembro ng mafia. Pero karamihan doon ay mga tauhan niya. Kailangan lang nila ng ilang staff na may malinis na background para mas kapani-paniwala ang front nila. Mas nangangamba pa sila ngayon kung paano ipagtatapat ang totoo niyang pagkatao sa magiging ina ng anak niya. Sana hindi ka magbago kapag nilaman mo ang totoo, Atara. Panghahawakan ko ang sinabi mo. Normal na araw para kay Atara, pero ilang linggo na simula nang malaman niyang buntis siya. Hindi pa rin niya alam kung paano ipagtatapat sa kanyang pamilya ang tungkol doon. Kaya pala mabilis magbago ang mood niya at pakiramdam niya may nagbago talaga sa kanya. Kung hindi pa siya nahimatay at sinugod sa ospital, hindi pa niya malalaman na buntis pala siya. Paano ko ba sasabihin na buntis ako pero wala naman akong boyfriend? Baka si nanay naman ang magkasakit kapag sinabi ko yun. Problemado niyang bulong. Hindi niya maitatago habang buhay ang pagbubuntis niya dahil lalaki at lalaki ang tiyan niya. Bakit kasi ang lakas ng similya ng lalaking yun? Isang beses lang nakabuntis na agad. Ano bang lahi meron yun? Humugod siya ng malalim na paghinga habang naglilinis ng mesa. Atara, pumunta ka raw sa kusina. May niluto raw na pagkain si Chef Enzo para sa'yo. Sana all pinagluluto ng Master Chef. Masungit na sabi ni Antonia, isa ring waitress sa Don's Place na malaki ang pagkagusto kay Chef Enzo. Si Chef Enzo ang nagluluto sa karamihang pagkain dito, kaya lahat tayo pinagluluto niya. Wala namang espesyal kung ipagluto niya ako ng ibang potahe. Buntis kasi ako at ikaw hindi. Dapat nga hindi ka na pinapansin ni Chef Enzo dahil buntis ka na, pero mas naging maalaga pa siya lalo sa'yo. Siguro totoong kumakalat na balita sa restaurant. May lihim kayong relasyon at siya ang ama na pinagbubuntis mo. Totoo ba yon ha? Proud na ngumiti si Atara kahit wala siyang ideya kung paano kumalat ang balitang may lihim silang relasyon ni Chef Enzo. Nag-uusap naman sila ni Enzo pagkatapos ng gabing ipinagluto siya nito. Pero hindi nila napag-uusapan ulit ang tungkol sa pagtatapat niya. Siguro may nakakita sa kanila na magkasama kaya kumalat ang ganoong balita. Lihim nga diba? Bakit ko sasabihin? Nakakainis ka talaga, Atara. Simula nang pumasok ka sa Don's Place, pabida ka na. Sorry kung ganun ang nangyari pero ginagawa ko lang ang trabaho ko, Antonia. Sige, maiwan na kita. Baka kasi lumamig ang nilutong pagkain ni Chef Enzo para sa akin. Ngumisi pa siya kay Antonia bago ito talikuran. Nagtungo si Atara sa private kitchen ni Chef Enzo. Kusang sumilay ang ngiti sa labi niya nang makita ito. Gustong-gusto talaga niya itong titigan. Parang gumagaan ang pakiramdam niya kapag ginagawa yon. Marahil dito siya naglilihi dahil hindi siya pihikan sa pagkain. Lahat ng niluluto nito ay kinakain niya. Pero dapat nasa tabi niya ito habang kumakain. Hi, Chef! Masigla niyang bati rito. Atara! Sinalubong siya nito at marahang hinawakan sa braso. Maupo ka muna rito. Nagluto ako ng tinola with malunggay para sa iyo at sa baby mo. Inilalayan siya nitong umupo sa harap ng counter. Salamat, Chef, pero hindi mo naman kailangan gawin ng lahat ng to. Hindi mo kami responsibilidad ng anak ko. Nakakahiya na nga sa'yo dahil nadadawit pa ang pangalan mo sa pagbubuntis ko. Sabi niya pagkaupo. It's alright, Atara. Let me think I'm the one who gave you this baby. I don't mind being your secret lover or become your lover for real. Paninindigan ko ang bata sa sinapupunan mo. Nangilid ang luha ni Atara at tuluyan nang nahulog ang puso niya kay Enzo. Sobrang saya ng puso niya na hindi siya nito hunusgahan sa kanyang ginawa, kaya nabuo ang bata. Alam mo naman na gusto kita, Enzo, di ba? Pero ayoko namang kunin ang kalayaan mo para lang panagutan ng baby sa tiyan ko. Hindi ikaw ang nakabuntis sa akin at ayoko maging unfair sa'yo.
Masyado kitang mahal para ikulong sa responsibilidad na hindi sa'yo. Ayoko ng ganun. I'll tell you everything soon, Atara. Sa ngayon, hayaan mo munang alagaan kita. Masaya ako habang ginagawa to. Okay lang ba? Siyempre okay na okay sa akin yun. Pero anong dahilan? Bakit kailangan mong gawin? Imposible namang in love ka sa akin. It's possible, Atara. I'm doing all of this because I love you more than anything. Tila sandaling tumigil ang tibok ng puso niya sa gulat. Pero kalaunan ay mabilis na ang pagtibok nun. Seryoso ka ba, Enzo? Yeah, hindi ka ba naniniwala? Mahirap kasing paniwalaan eh. Paano magkakagusto sa akin ng isang katulad mo? Nasa iyo ng lahat. Gwapo, macho, matangkad, successful sa buhay at sobrang bait pa. Ako walang maipagmamalaki. Anong nagustuhan mo sa akin? Hinawakan ni Enzo ang kamay niya at seryoso itong tumitig sa kanya. Remember your first day here? Everyone is serious doing their jobs. But then, a gorgeous lady came in and greeted everyone with her beautiful smile. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa restaurant na to, Atara. Dahil pinapasaya mo araw-araw ang master chef dito. Hindi mo naman kailangan ng yaman o kahit na anong bagay para magustuhan kita. Ikaw lang sapat na. Mahal kita, Atara, at yun ang totoo. Kaya hayaan mo kung alagaan kayo ng baby sa tiyan mo. Hindi na napigilan ni Atara ang kanyang pagluha. Ngumiti siya habang umiiyak dahil punong-puno ng kasiyahan ng puso niya. Sino ba namang mag-aakala na mamahalin din siya ng lalaking pantasya lamang niya noon? Napakaswerte niya dahil siya ang minahal nito, kahit maraming babae ang nagkakagusto rito. Sige, pumapayag na ako, Enzo. Masyado rin kitang mahal para tanggihan. Mas hindi ko pala kakayanin kung itataboy kita. Niyakap siya ni Enzo at marahang hinalikan sa gilid ng ulo. Pangako, hindi kayo masasaktan ng baby mo. Mamamatay muna ako bago mangyari yun. Bahagyang kinilabutan si Atara. Parang may kahulugan ng sinabi ni Enzo pero kahit ganoon, nangingibabaw pa rin ang kasiyahan sa puso niya. Maraming salamat, Enzo. Pero nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain. Oh, sorry. Ihahanda ko lang ang pagkain mo. Marahan siya nitong hinalikan sa pisngi bago siya pakawalan. Mabilis nitong inihanda ang mainit na tinola na sinamahan pa nito ng kaunting kanin at prutas. Magana siyang kumain at naubos niya ang mga hinanda nitong pagkain para sa kanya. Nang mga sumunod na araw, naging rutina ni Enzo ang ipagluto si Atara mula agahan hanggang hapunan. May espesyal na potahe para lamang kay Atara, kaya't parang pinatunayan na rin nila sa lahat na may relasyon silang dalawa. Isang araw ng tanghali, nagtungo si Atara sa Guaves Hospital para sa follow-up check-up niya. Ayaw niya sanang bumalik sa ospital na yon, pero wala siyang pagpipilian dahil doon siya isinugod ng mga katrabaho niya nang mawalan siya ng malay. Nasa ospital din yun ang doktor na nag-check-up sa kanya at ayon dito ay maayos naman ang kondisyon nila ng anak niya. Miss Pimentel? Natigil na si Atara sa gitna ng hallway nang makita si Mr. Guaves sa unahan niya. Ngiting-ngiti na naman ito sa kanya, pero hindi niya gusto ang paraan ng pagngiti nito. Parang may kahulugan yun na hindi niya magugustuhan. Mr. Guaves, simple niyang bati. Iha, nabalitaan ko na buntis ka raw. Congratulations! Ngumiti ng pilit si Atara. Thank you po. Okay lang ba kung iimbitahan kita sa opisina ko? May tatanong lang ako sa iyo, Iha. Pasensya na po, Mr. Guaves. May trabaho pa kasi ako. Kung mahalaga po ang tanong mo, pwede mo na pong itanong sa akin dito. Lumapit ng bahagya si Mr. Guaves sa kanya at mahina itong nagsalita. Nakita mo ba ang itsura ni Don Romano ng gabing yun? Hindi po. May suot po siyang maskara at medyo madilim ang silid. Muling ngumiti si Mr. Guaves bago dumistansya sa kanya. Good luck sa pagbubuntis mo, Iha. Asahan mong lalapit si Don Romano sa'yo kapag nalaman na buntis ka. Tinuturing niyang pamilya ang mga tauhan niya. Ano pa kaya kung sarili niyang anak, hindi ba? Kinabahan si Atara pero itinago niya yun dito. Ngumiti siya at bahagyang umiling. Hindi ko na po itatanong kung paano mo nalaman na buntis ako. Hindi naman yun makaliligtas sa kaalaman mo, lalo pat ikaw ang direktor ng ospital na to. Pero pasensya na kung mabibigo ko ang expectation mo, Mr. Guaves. Maling iniisip mo na siya ang ama ng dinadala ko. May boyfriend po ako at lihim ang relasyon namin. Pero nang malaman niya ang ginawa ko, pinarusahan niya ako. May ideya naman po siguro kayo kung anong parusa ang natanggap ko kaya nabuntis ako, di ba? Pagdadahilan niya.
Ayaw niyang isipin ni Mr. Guavis na si Don Romano ang ama ng anak niya. Baka ikapahamak pa nila yon, lalo na't parang may binabalak palagi si Mr. Guavis. Nakarating sa akin na wala ka raw kasintahan, Iha. Nakapagtataka na meron ka palang tinatagong nobyo. Nag-isip ng idadahilan si Atara. Mukhang kilalang kilala siya ni Mr. Guavis dahil parang pinapaikot lang siya nito para lumabas sa sarili niyang bibig ang katotohanan. Nagkaroon siya ng pag-asang makatakas sa sitwasyon nang makitang papalapit si Enzo sa direksyon nila. Wala siyang ideya kung bakit narito ito, pero okay na rin yon para makatakas siya kay Mr. Guavis. Meron po talaga akong nobyo, Mr. Guavis. Hindi na yun lihim dahil makikilala mo siya ngayon. Nakangiti niyang sinalubong ang papalapit na lalaki. Ngumiti rin to sa kanya, pero halatang nagtaka nang bigla niyang yakapin. Chef Enzo, tulungan mo ako. Magpanggap ka munang nobyo ko, please. Mamaya ko nalang ipapaliwanag ang lahat. Bulong niya rito. Lihim siyang nagpasalamat nang mabilis nakisakay si Enzo at niyakap din siya. Honey, sinabi ko naman sa'yo, hintayin mo ako. Bakit pumunta ka rito nang mag-isa ka lang? Paano kung napahama kayo ng baby natin? Mukhang makatotohanan ng pag-arte ni Enzo dahil hinalikan pa nito ang gilid ng ulo ni Atara. Tila may paru-parong nagliparan sa tiyan niya sa ginawa nito. Kilig na kilig talaga siya rito. Kay sarap palang mahalin ng isang Enzo. Sorry, alam ko kasing busy ka kaya hindi na kita hinintay. Kumalas si Atara ng yakap kay Enzo bago sandaling sinulyapan si Mr. Guavis. Nakita naman niyang naglalakad na to palayo. Ay, salamat. Hindi talaga ako komportable kapag nakikita ko si Mr. Guavis. Para siyang may masamang plano palagi. Hindi ko maiwasang kabahan sa kanya. Don't worry, Atara. Sa mga susunod na araw, wala ka nang katatakutan. Halika na, umalis na tayo. Marahan siya nitong inalalayan patungo sa Land Cruiser nito. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto at inalalayan ulit para makasakay. Ano palang ginagawa mo rito, Enzo? Tanong naman niya nang magsimula itong magmaneho. Sinundan kita rito nang malaman kong may follow-up check-up ka pala ngayon sa Guavis Hospital. Sa susunod, sabihin mo sa akin kapag may pupuntahan ka para masamahan kita. Ayokong lumalakad ka na mag-isa. Okay, Chef. Ngiting-ngiti niyang sagot. Don't call me Chef anymore, Atara. Nagkasundo na tayo, di ba? Tawagin mo akong Honey. Nagulat naman siya kunwari, pero deep inside, kilig na kilig naman siya. Honey, hindi pa naman tayo magjowa ah. Bakit honey na agad? You asked me before, remember? And I said yes. So basically, we're in a relationship right now. Huwag mo nang babawiin yun dahil hindi ako papayag. Sinupil ni Atara ang ngiti bago bumaling sa labas ng bintana. Wala naman akong planong bawiin ang sinabi ko, honey. That's exactly what I needed to hear. It makes everything feels right. I can't wait to make you my wife, Atara. Gulat naman siyang tumingin dito. Wife, plano mo akong pakasalan? Of course, magkakaanak na tayo kaya dapat pakasalan muna kita bago siya isilang. Bibigyan natin siya ng kompleto at masayang pamilya. Anyway, ako nang bahala sa preparation ng kasal natin. Kinausap ko na ang parents mo at hindi naman sila tumutol na pakasalan kita. Oh my God, kinausap mo na si nanay at tatay? Kailan pa? Kanina lang, kaya late akong pumasok sa restaurant dahil pumunta pa ako sa probinsya mo. They're shocked knowing you're hiding a relationship with me. But they're happy. Masaya rin ako dahil nakilala ko sila. Enzo? Yes? Sagot nito na nakatutok ang tingin sa unahan. I love you. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa past life para maging maswerte ako ngayon. Huwag kang magbabago ah. Kinuha nito ang kamay niya bago yun hinalikan. Of course. I love you too. And I can't imagine my life without you, Atara. Buong biyahe, hindi mawala ang kilig ni Atara. Kakaiba kasi magpakilig si Enzo. Hindi lang masasarap na pagkain ang ibinibigay nito sa kanya, kundi masasarap din na salita at madalas ay may kasama pang gawa. Hinahalikan siya nito sa kamay, pisngi, gilid ng ulo at noo. Masasabi niyang okay na ang buhay niya. Wala na siyang problema dahil kasama niya si Enzo. Pagdating sa restaurant, balik trabaho na ulit si Atara bilang waitress at si Enzo naman ay bumalik na rin sa kusina. Sa gitna ng trabaho ay kinailangan niya mag-break. Nagtungo siya sa banyo para umihi. Nasa loob siya ng cubicle nang maramdaman niyang may pumasok sa loob. Akala niya mag-CR din, pero narinig niyang may kausap to. Ako na pang bahala, Mr. Guavis. Kung hindi nagawa ni Teresita, ako na po natapos sa trabaho niya. Gagamitin ko si Atara para lumabas si Don Romano. Naudlot sa pagtayo si Atara dahil sa narinig.
Mahigpit niyang pinaglapat ang mga labi para hindi makagawa ng ingay. Bakit siyang gagamitin para palabasin si Don Romano? Wala na siyang koneksyon sa taong yun. Opo, gagawin ko na po. Sabi na naman ng kung sinong sa labas ng cubicle. Hindi pa rin kumikilos sa loob si Atara kahit naramdaman niyang lumabas na ang babae. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago siya nagdesisyong lumabas. Naging alerto na lang siya sa paligid dahil hindi niya kilala yung babae sa CR. Pero kailangan niyang mag-ingat para hindi sila mapahamak ng anak niya. Bago mag-uwian, lumapit kay Atara si Antonia. Atara, mag-usap nga tayo. Galit nitong sabi. Ano na naman ba ang pag-uusapan natin? Sa pagkakaalam ko, hindi naman tayo close. May dapat tayong pag-usapan, Atara. Tungkol to kay Chef Enzo. Nagiging malapit na kami sa isa't isa pero dumating ka lang. Kinuha mo sa akin ang lalaking mahal ko. Nainis si Atara. Umangat ang isang kilay niya at namaywang sa harapan nito. Excuse me, Antonia. Pag-aari mo ba si Chef Enzo para sabihin kinuha ko siya sa'yo? Sa pagkakaalam ko, single siya at wala kang pakialam kung may relasyon kaming dalawa. Sabihin na nating mahal mo siya. Pero ang tanong, mahal ka ba niya? Anong sabi mo? Tigilan mo ng ilusyon mo dahil sa akin lang si Enzo, Antonia. Walang yaka. Hindi siya sa'yo. Akin lang siya. Sinugod siya ni Antonia at mabilis na hablot ang buhok niya. Wala na itong pakialam kahit nasa loob sila ng restaurant at buntis siya. Pero hindi siya nagpatalo. Hinila niya rin ang buhok nito ng mas mahigpit kaysa sa paghila nito. Kahit buntis siya, hindi niya hinayaan na malamangan siya nito. Hindi siya bumibitiw kahit natumba sila sa sahig. Tumigil na kayong dalawa. Paparating na si Sir Ledesma. Awat ng isa nilang kasama. Sandali silang naghiwalay ni Antonia na parehong magulo ang buhok. Ngunit sadyang hindi ito papaawat. Kung mawawala sa akin si Enzo, kailangan mawala rin ang bata sa tiyan mo. Kinabahan si Atara nang sisipain ni Antonia ang tiyan niya. Hindi na siya nakapag-isip ng maayos kundi niyakap na lamang niya ang sariling tiyan. Ngunit bago pa lumapat ang paa nito, may humila na sa kanya mula sa likuran at may kamay na malakas na pumalo sa binti ng babae. Your behavior is completely unacceptable and has no place in my restaurant, Miss Ortega. Seryosong sabi ni Gael na siyang pumalo sa binti ni Antonia. Consider this as your last day. Now gather your things and leave immediately. You're fired. Nakakatakot ang kaseryosohan ng boss nila, pero mas kinilabutan si Atara kay Enzo na siyang humila sa kanya. Nakasandal siya sa dibdib nito at ramdam niya ang mabigat nitong paghinga. Bumaling siya rito pero nanayo ang balahibo niya sa kakaibang ekspresyon sa mukha nito habang nakatingin kay Antonia. Ang mata nito'y katulad ng mga mata ni Don Romano. Mga matang hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Malaki ang hinala niya na ito talaga si Don Romano at kumpirmasyon na lang mula rito ang hinihintay niya. Hindi naman siya magagalit kung sakaling magtatapat to sa kanya. Enzo, mahina niyang sabi. Namangha si Atara nang biglang maglaho ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Enzo sa simpleng pagtawag niya sa pangalan nito. Napalitan ng pag-aalala ang tingin nito nang bumaling sa kanya. Tell me, where does it hurt, hon? Please don't hide it from me. I need to know you're alright. I can't stand seeing you in pain. Please just let me know. Aligaga nitong tanong. Napangiti na lang si Atara. Mahirap man paniwalaan pero kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Okay lang ako, honey. So ako, hindi niyo tatanungin kung okay lang ako? Galit na singit ni Antonia. Nasaktan din ako, pero ako pa ngayon ang aalisin niyo sa trabaho. Paano naman yung babaeng yan? Anong parusa ang ibibigay niyo sa kanya? Wala, kasi may privilege siya rito. Ang unfair niyo. I'm saving your life, Mr. Ortega. You may live in one piece. Kalmadong sabi ni Gael. Saving my life? Nagpapatawa ka ba, Mr. Ledesma? Siguro may gusto ka din sa babaeng yan kaya pinagtatanggol mo siya. Marahil yun din ang dahilan kaya malakas ang kapit niya sa restaurant na to. Isa ka ba sa mga lalaki niya? Bring her out. Utos ni Gael sa dalawang staff. Bitiwan niyo ako. Sigaw ni Antonia habang hinihila ito ng dalawang staff na lalaki. Ihahatin na kita sa silid mo, honey. O kaya sumama ka na lang sa bahay ko. Hindi ako mapapanatag na mag-isa ka sa silid mo. Puno ng pag-iingat siyang inalalayan ni Enzo, kaya napatawa na lang si Atara. Huwag ka mag-alala, malakas kami ng baby natin. Hindi kami mapapahamak, ligtas kami rito. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Pupunta na rin ako sa staff house. Nakita niya ang pag-aalinlangan nito kung aalis o hindi, pero tinawag to ni Gael. Enzo, kailangan na nating umalis. Anito sa binata.
Huminga ng malalim si Enzo. Niyakap siya nito at muling hinalikan sa noo. Babalik ako mamaya para i-check kung mahimbing ang tulog mo. I love you, hon. Sabi nito bago pakawalan si Atara. I love you too, honey. Ingat ka sa pag-uwi. See you tomorrow. Ngumiti si Enzo at kumuhay sa kanya. Nagpahabol pa ito ng flying kiss bago lumabas ng restaurant. Siya naman ay nakangiting pumunta sa silid niya at alam niyang magiging mahimbing ang tulog niya ngayong gabi. Samantala, sa sasakyan ni Mr. Guaves, hindi kalayuan sa Don's Place, nakatanggap ito ng tawag mula kay Antonia, ang isa pang lady puppet na tinanim nito sa restaurant maliban kay Teresita. Anong balita? Nagawa mo na ba? Nagawa ka, Mr. Guaves. Pinagtangkaan kong saktan ng bata sa tiyan ni Atara at iniligtas siya ni na Chef Enzo at Mr. Ledesma. Kitang-kita ko sa mga mata nilang pag-aalala. Alam ko mahalaga sa kanila si Atara. Hindi rin nagdalawang isip si Mr. Ledesma na tanggalin ako sa trabaho dahil sa ginawa ko. Pagre-report ni Antonia. So, sino si Don Romano sa kanilang dalawa? Sandaling natahimik ang kabilang linya. Waring nag-iisip sa tanong niya. Hindi ko po sigurado pero alam kong isa sa kanila si Don Romano. Uminit agad ang ulo ni Mr. Guaves. Punyeta, Antonia. Wala ka ring silbi tulad ni Teresita. Ang simple lamang ng pinapagawa ko sa inyo pero hindi nyo pa magawa. Ano pang silbi na nariyan kayo kung hindi nyo malaman kung sino si Don Romano? If you wish to know who I am, instruct your driver to drive you straight to me. Halos mabitiwan ni Mr. Guaves ang cellphone nang marinig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Don Romano? Paano nasa iyo ang cellphone ni Antonia? Nasaan siya? There's no room for betrayal in my house. And like all the traitors, she was removed permanently. Humugot ng malalim na paghinga si Mr. Guaves. Naisahan na naman siya ni Don Romano. Sinira na nito ang facility niya. Tapos nabigo pa siyang malaman kung sino to. Fine, I lost. Hindi ko nahahangaring makita ang itsura mo, Don Romano. Siguro, hahayaan mo naman ako mabuhay kung wala na akong gagawin laban sa'yo, hindi ba? May code ang mafia mo. You don't draw blood unless someone draws first. Surrender na ako at wala ka ng dahilan para tugisin pa ako. Isa pa, sinira mo ng facility ko kapalit ng pagsira ko sa kargamento mo. Quits lang tayo. Lakas loob na sabi ni Mr. Guaves habang unti-unting hinahawakan ang lock ng pintuan. Plano nitong tumakas sa driver na halatang tauhan ni Don Romano na nakasalisi sa totoong driver ng matanda. There's no need for blood when I can bury you alive. You dare to scare my woman. So I'll take that fear from her starting with you. Hindi na nagsayang ng oras si Mr. Guaves. Mabilis nitong hinila ang pintuan pero mas mabilis ang driver. Pinaandar agad nito ang sasakyan kaya napabalik sa loob ang matanda. Napaatras pa ito nang sabayan sila ng lalaking nakamotorsiklo. Dahil sa takot, muling isinara ng Mr. Guaves ang pintuan ng sasakyan at muling itinuon ng atensyon sa cellphone. Pero wala na si Don Romano sa kabilang linya. Puisit na lalaking yun. Naisahan na naman ako. Gigil nitong sabi. Ikaw ang humiling na matuon ang atensyon sa iyo ni Don Romano, Mr. Guaves. Pinagbigyan ka lang niya. Kung ako sa iyo, nanahimik ka na lang sana. Nagkamali ka ng kinalaban. Nakalimutan mo na yata ang untouchable ng Romano Mafia. Gagawa ka pa lamang ng plano, talo ka na. Hindi ko hinihiling ang opinion mo. Sino ka ba, ha? Ako si Emilio, ang tapat na tauhan ni Don Romano. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Peste ka, at hindi ako natatakot kay Don Romano. Humisi lang si Emilio at nagkibit balikat. Pasimple namang pinindot ni Mr. Guaves ang speed dial sa cellphone na magsisilbing hudyat sa mga tauhan nito para kumilos. Pagkatapos ay panatag itong umupo. Tingnan natin kung maiisahan mo pa ako ngayon, Don Romano. Papalibutan ka ng mga tauhan ko at makukuha pa namin ang babaeng importante sa'yo. Kumpiyansang sabi ni Mr. Guaves sa isip. Lihim itong napapangiti habang hinihintay na tumigil ang sasakyan. Ngunit ganoon na lamang ang gulat nito nang huminto yun sa Guaves Hospital. What's the meaning of this? Bakit dito tayo tumigil? Hindi makakakilos ang mga tauhan niya roon dahil malaki ang mawawala sa kanya kapag nasira ang ospital sa laban. Sinabi ko naman sa'yo, Mr. Guaves. Nagpaplano ka pa lang, talo ka na. Hindi mo maiisahan si Don Romano. Advance siyang mag-isip para maiwasan ng madugong laban. Hindi mo siya kaya kung talino ang usapan at mas lalong hindi mo siya kaya kung lakas ang pagbabasihan. Nagpupuyos ang dibdib ni Mr. Guaves nang bumaba ang sasakyan. Isa na lamang ang pag-asa niya, ang makuha si Atara para gamitin kay Don Romano. Naghihintay sa opisina mo si Don Romano, Mr. Guaves. Sabi ni Emilio.
Opisina ko pa talagang ginamit niyang meeting place. Himutok ni Mr. Guaves sa isip. Pagdating sa opisina, si Mr. Guaves lang ang pumasok sa loob. Nakita agad ng matanda ang pamilyar na ginito ang maskara ni Don Romano. Nakaupo ito sa swivel chair sa harap ng mesa ng direktor. I'm offering you a generous deal, Mr. Guaves. Panimula agad ni Don Romano. Sell me this hospital under my own terms, and I'll consider letting you leave. Malakas na tumawa si Mr. Guaves. Hindi ito nagpatalo sa mababa at mapanganib na boses ni Don Romano. Hindi ko ibibigay ang ospital na to, Don Romano. Mamamatay muna ako bago ito mapunta sa'yo. Then it's a deal. Tumayo si Don Romano. Napaatras naman si Mr. Guaves. Nanginig ang tuhod ng matanda nang dahan-dahan tong lumapit. Huwag mo ko sasaktan, Don Romano. Kung gusto mo pang makitang buhay si Atara, hawak na siya ngayon ng mga tauhan ko. Humisi si Don Romano na mas kinatakot ni Mr. Guaves. Do you even understand how I keep peace within the mafia? It's simple. I protect every loyal man like my own blood. And it's no different when it comes to my woman. She's heavily guarded by my elite men. Kaya sabihin mo sa akin, paano mo siya mahahawakan kung bagsak na mga tauhan mo bago pa sila makalapit? Your woman? Tumawa ng nakakainsulto si Mr. Guaves. Inaako mong pag-aari ang babaeng may tinatagong nobyo at buntis pa. Hindi ko alam na maruming babae palang gusto ng isang mafia boss. Pinagsawaan na ng iba pero gusto pa rin. Natigilan si Mr. Guaves nang biglang alisin ni Don Romano ang gininto ang maskara sa mukha nito. Ikaw si Don Romano? At ikaw rin ang secret boyfriend ni Atara? Gulat nitong sabi. Bali walang ibinalik naman ni Don Romano ang maskara sa mukha. You know how much I kept my identity from others, don't you? Ngayong nalaman mo na kung sino ako, isa lang ang ibig sabihin nun. Katapusan na rin ang pananatili mo sa mundo. Isang syringe ang inilabas ni Don Romano mula sa bulsa bago yun itinusok sa gilid ng leeg ni Mr. Guaves. Anong tinurok mo sa akin? Kaagad nang hina si Mr. Guaves at napaluhod. It's a special serum that gives you a painless death. This is your punishment for digging out my identity. Simula ngayon, ako na ang may-ari ng ospital na to at tatawagin tong Don's Place Hospital. Huwag ka mag-alala, bibilhin ko to sa legal na paraan at babayaran ng tama ang pamilya mo. Paalam, Mr. Guaves. Pagkasabi niyo ni Don Romano, bumagsak din si Mr. Guaves. Kalmado itong nakahiga sa sahig na parang natutulog lamang. Natapos ko na ang problema at nagbibigay takot kay Atara. Ngayon oras na para siya naman ang pagtuunan ko ng pansin. Samantala, ang inaasahang masarap na tulog ni Atara ay hindi nangyari. Hindi siya makatulog kaya lumabas siya ng staff house at naglakad sa tabing kalsada. Gabi na at tanging liwanag mula sa streetlights ang tumatanglaw sa kanya. Nakakita siya ng upuan sa gilid kaya umupo siya roon. Ang tahimik ng gabi, pero hindi nakakatakot. Bulong niya sa sarili. Habang tahimik siyang nakaupo, isang sasakyan ang tumigil sa harapan niya. Hindi siya kumilos o natakot nang bumukas ang pinto. Oh my God! Sabi niya at natutop ng bahagya ang kanyang bibig sa gulat. Nasa loob ng sasakyan ang lalaking may gininto ang maskara. Ang lalaking pinagkalooban niya ng sarili sa halagang 2 million. At ang lalaking ama ng pinagbubuntis niya. Nakikita niya ngayon si Don Romano. Tama ang hinala ko na hindi ka makakatulog ngayong gabi. Sumakay ka na, ipagluluto kita ng midnight snack. Malambing nitong sabi. Kumunot ang noon ni Atara at nagtaka. Pamilyar ang malambing nitong boses, pero gusto niyang makita ang mukha nito sa likod ng maskara kahit may kutob na siya kung sino to. Nakasuot ka pa ng maskara? Mahinang sabi ng lalaki na nasa driver's seat. May face mask ang lalaki kaya hindi niya rin nakilala kung sino. Oh shit! Natarantang sabi ni Don Romano, ngunit ilang sandali lang ay naging kalmado to. Natatakot ka ba sa akin, Atara? Tanong nito sa kanya. Umiling naman siya dahil hindi siya nakakaramdam ng takot dito. Mas gusto pa niya itong yakapin kaysa matakot. Pumatay ako ng tao ngayon. Natatakot ka na ba sa akin? Muli siyang umiling. Siguro may dahilan kaya ka pumapatay. Pero hindi ako matatakot hanggat hindi ko nakikita sa aking harapan ng bangkay. Takot kasi ako sa patay. Masama akong tao. Kriminal. Murderer. At lahat ng kasamaan sa mundo ay tinataglay ko. Matatakot ka ba sa akin? Mahal kita, kaya paano ako matatakot sa'yo? Mas matatakot pa siguro ako kung iiwan mo ko. Napanguso siya at pabiro itong inirapan. Kilala mo ba kung sino ako? Oo. Ikaw si Don Romano, di ba? Nakalimutan mo na?
Exactly. Ako si Don Romano. Pero bakit sinabi mo mahal mo ako? Nagtataksel ka ba sa boyfriend mo? Nagsalubong ang kilay ni Atara at hindi niya napigilan ng inis. Ano bang palabas ang ginagawa mo? Paano ako magtataksel sa boyfriend ko kung iisa lang naman kayo? Huwag ka nang umarte. Confirmation lang naman ang kailangan ko. Nararamdaman kong iisa lang kayo ni Enzo. At ngayong nasa harapan kita bilang Don Romano, sigurado na ako. Sa iisang tao lang tumitibok ng ganito ang puso ko. Kung magpapanggap ka pa, hindi talaga kita pakakasalan kapag inalok mo ko ng kasal. Mabilis namang inalis ni Don Romano ang ginintoang maskara sa muka at sumalubong sa kanya ang malaking ngiti ni Enzo. Ngumiti siya at sinalubong ito ng yakap na kaagad nitong tinugunan. Marahan siya nitong hinila papasokan ng sasakyan bago sinira ang pintuan. Gael, sa mansyon na tayo. Utos nito sa driver. As you wish, Don. Bahagyang dumistansya si Atara kay Enzo nang umandar ang sasakyan. Si Sir Ledesma ang kasama mo at tinawag kanyang Don? Ibig sabihin mas mataas ang posisyon mo sa kanya? Yes. Gael is my right hand and trusted advisor in Mafia. No one knows who we truly are. Can you keep our secret, honey? Ngumiti si Atara at pasandal na yumakap kay Enzo. Siyempre naman, maaasahan niyo ako sa ganyang bagay. Ano ba yung Mafia? An organization with different kind of business. I'm a businessman, but at the same time a chef. Karamihan sa mga tao, masama ang tingin sa Mafia. Pero hindi kami gumagawa ng masama sa mga inosenteng tao. Okay. Siya nga pala, Enzo. Pwede ko rin bang guluhin ang moment ni Sir Ledesma kapag kausap ang babaeng mahal niya? Makaganti man lang sa ginagawa niya sa atin? Tumikim sa Gael habang nagmamaneho. Tumawa naman si Enzo bago siya halikan sa tuktok ng ulo. You can do whatever you want, honey. Pero wala pang girlfriend si Gael at hindi ko alam kung magagawa mo sa kanya ang gusto mong gawin. Loyal siya sa Mafia at walang interes sa babae. Magkakaroon din yan. Sabi niya bago pumikit. Bigla siyang nakaramdam ng antok sa mga bisig ni Enzo. I hope so. Hindi na niya narinig ang iba pang sinasabi ni Enzo. Mabilis siyang nakatulog at ngayon, sigurado na siyang magiging mahimbing ang tulog niya. Kayakap niya kasi ang lalaking mahal niya at ang ama ng kanyang anak. Masaya siya dahil sa wakas, pinagtapat na nito ang katauhan bilang si Don Romano sa kanya. Kinabukasan, banayad na dampi ng sikat ng araw ang gumising kay Atara. Umiinat pa siya at bahagyang hinahaplos ang mukha bago bumangon. Pero nagtaka siya sa malambot na kamang kinahihigaan niya. Ganoon na lamang ang pagkamangha niya nang makita ang paligid. Malawak ang silid na nakukulayan ng cream na may gold linings. Makintab ang marmol na sahig at tila mga ulap at bituin ang nakapinta sa kisame. Oh my God! Nasa paraiso ba ako? Isa ba akong prinsesa? Nabaling naman ang tingin ni Atara nang bumukas ang pinto. Pumasok ang 6 na maid suot ang putit navy blue na uniforme. Lumapit ang mga to sa kanya at tumigil ng nakalinya. Good morning, Miss Atara. We are instructed by Don Romano to assist you prepare for breakfast. Magalang nasabi ng nasa una. Nasaan pala si Enzo? He's waiting downstairs, miss. Maybe proceed with your preparation? Okay lang, kaya ko na to. No, miss. Please let us do our job. Hindi na nakatanggi si Atara nang dalhin siya ng mga ito sa walk-in bathroom. Maging ang banyo sa silid na yon ay napakabongga. Parang kasing laki na yon ng bahay nila sa probinsya. Tinulungan siyang maligo ng mga maid, magbihis at magpatuyo ng buhok. Isang simple pero eleganteng linen dress ang pinasuot ng mga to sa kanya. Let's go, miss. Inilalayan siya ng mga ito palabas ng silid, pero halos mapanganga siya sa bumungad sa kanya. Napakalawak ng receiving hall at humihiyaw yun ng karangyaan. Nakapila rin doon ang mga lalaking nakaitim na uniform at iba pang mga maid. Sa unahan ng mga ito nakatayo si Enzo at nakangiti sa kanya. Good morning, honey. Welcome to my home. Your future home. This is the only place where I can take off my mask and sleep without gun under my pillow. A safe place for our family. Enzo, nakakalula naman tong mansyon mo. Pakiramdam ko nasa Mall of Asia ako eh. Baka maligaw ako rito kapag dito tayo tumira ng magiging anak natin. You'll get used to it, honey. Ito rin ba yung mansyon na pinuntahan ko noon? Nope, that's one of our headquarters. Come on, let's go to the garden. Our breakfast is waiting. Hinawakan siya ni Enzo sa bewang at inalalayan patungo sa garden. Akala niya ay nakakamangha na ang loob ng bahay, pero mas nakakamangha pala ang glass dome sa gitna ng flower maze garden.
My God, paano mo nagawa ang ganito kagandang paligid? Sa mga pelikula ko lang to nakikita. Mangha niyang sabi. Everything is possible with money and power, honey. Forget about the garden view. I had something sweet prepared just for you. Pumasok sila sa glass dome na parang ginawang royal garden dining. May glass table at nakapatong doon ng iba't ibang putahe na hindi pamilyar sa kanya. Pero mukhang masasarap. Hindi na naman niya maiwasang mamangha sa disenyo ng mga bowls. Lahat yata ng nakikita niya sa paligid ay mamahalin. Kahit yata ba to sa garden ay may presyo. Let's eat, honey. Pinaghila siya ni Enzo ng glass chair at marahang pinaupo. Pinaglagay rin siya nito ng pagkain sa plato at sabay silang kumain ng agahan. Nang matapos ay may isang carousel ang gumulong papunta sa kanya. Ano to, Enzo? Tanong niya habang titig na titig sa carousel. A surprise. Tipid na sagot ni Enzo bago bumukas ang tila compartment sa carousel. Tumambad kay Atara ang singsing na kumikinang sa liwanag. Tumayo si Enzo at kinuha ang singsing. Lumuhod ito sa harapan niya at tinitigan siya ng may ngiti sa labi sabay hawak sa kamay niya. This isn't just a breakfast, Atara. This is a beginning of a life I've always dreamed of with you. Nasanay akong mamuhay sa magulo at madilim na mundo. Pero nang dumating ka sa buhay ko, nagkaroon ako ng liwanag. Natutunan ko ang magmahal at maging masaya. I may not be the best person in this world, but I will be the better version of myself for you and for our family. Nangilid ang luha ni Atara sa mga sinabi ni Enzo. Atara, will you marry me? Of course I will, Enzo. Pakakasalan kita. Mabilis niyang sagot. Isinuot ni Enzo ang singsing sa daliri niya. Hinalikan pa nito ang likod ng kamay niya bago siya yakapin at halikan sa labi. I really love you, my soon-to-be Mrs. Romano. Mahal din kita, Don Romano. Napangiti si Atara nang muli siyang halikan ni Enzo. Masuyo at puno ng pagmamahal. Makalipas ang 2 linggo, naganap ang kasal ni Atara at Enzo. Isang garden wedding ang naganap sa hillside villa na pag-aari ni Enzo. Iilan pa lamang ang nakikita ni Atara sa mga ari-arian nito, pero nalulula na siya. Ganito pala kayaman ang mafia boss na nakatalik niya at ngayon ay ganap na niyang asawa. Ilang buwan pa ang mabilis na lumipas nang isilang ni Atara ang babaeng sanggol. Naging hands-on mommy siya sa kanyang anak at hindi na nagtrabaho sa restaurant. Kasama na rin niyang naninirahan sa mansyon ng kanyang pamilya. At salamat sa Diyos dahil tuluyan ng gumaling ang tatay niya. Masayang-masaya ang pagsasama nila ni Enzo at hindi nagbago ang pagmamahal niya rito nang ipagtapat nito ang nangyari kina Teresita, Antonia at Mr. Guaves. Hindi siya nakikialam sa pamamahala nito sa mafia. Dahil bukod sa wala siyang alam sa pamumuno, inilalayo niya rin ang sarili sa mafia. Mas gusto niyang mag-focus sa kanyang pamilya. Naibibigay naman ni Enzo ang lahat ng pangangailangan niya at malaki ang pasasalamat niya roon. Mabuti na lang at dito siya ibinenta ng isang gabi dahil natagpuan niya ang lalaking makakasama niya habang buhay sa katauhan ng isang mafia boss. Hindi niya pinili ang mundo ng karahasan at kapangyarihan. Pinili niyang maging ilaw ng tahanan, ina ng kanilang anak, at ang puso sa likod ng lalaking kinatatakutan ng marami. Dahil sa dulo, hindi mahalaga kung paano nagsimula, kundi kung paano ka minahal, pinahalagahan at piniling ipaglaban araw-araw. Minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang paraan. At sa mundong puno ng dilim, si Atara ang liwanag ni Enzo. At sa likod ng lahat ng lihim, dugo at kasalanan, natagpuan pa rin nila ang pag-ibig na totoo. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.